Brothers and sisters, welcome back again sa ating sharing for bread of God. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much for this time that you gave me a chance to read this Bible and to understand what the scripture is saying. Thank you so much for the Holy Spirit that you given to me. The Holy Spirit that the one guide in my mind, guide in myself, and the one who built me up to learn more about spiritual life. Lord, thank you so much for give me a talent for understand what the scripture is saying. Thank you so much for all I have, Lord Jesus Christ. My life is always with you, and I know that you love me so much, and I love you so much, Lord. You are my Savior, you are my strength, and you are the one who always with me. Lord, thank you so much. Amen. Okay, brothers and sisters, now today I would like to share about the Revelation chapter 15. You can read this in your Bible if you have a Bible over there. So you can read carefully and you ask the guidance from the Holy Spirit that make you understand. The Holy Spirit penetrate in your life, in your mind, to have a knowledge to understand what the Revelation chapter 15 say. So, brothers and sisters, I try to speak English in the intro because they have someone commenting in my video that I need to speak English so that they understand. But brothers and sisters, I am a Filipina, so I don't know how to speak English. So I try to make in English in the intro so that you can understand. So if you have a Bible, you can read in the Revelation chapter 15 all about there until the Revelation 17 to if you read all about that, this is the end of the world story, no? Or this is the coming. If you really interested to know about the world and the God's plan for the second coming, you can read this part, no? The Revelation. In that part of the scripture, there are so many things that we need to know. Amen? Amen. Okay, brothers and sisters, no, today, ibabahagi ko sa inyo ang chapter 15 verse 1, no, ang panghuling mga salot. So, ito ay panghuling mga salot, no? Ito yung mga punishment ng ating mahal na Diyos. Alam naman natin ng lahat ng mga pangyayari sa mundo ay plano sa mahal na Diyos. Dahil ito yung mga tinatawag na mga step by step na ginagawa niya upang sa kanyang paghukom, no? So, ang huling mga salot, atin ito unawain at atin ito intindihin na mabuti. Hihingi tayo sa gabay ng Holy Spirit upang bigyan tayo ng katalinuhan at maunawaan ng mga bagay na ito, no? Alam niyo ba, brothers and sisters, na mahirap magbasa sa Bible, ngunit pag ang Holy Spirit nasa puso natin, tiyak na ang lahat ay mauunawaan natin. Pahayag chapter 5 verse 1, nakita ko ang isa pang kagilalas na pangitain sa langit, 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang panghuling mga salot sapagkat dito magwawakas ang puot ng Diyos. So mga kapatid, dapat natin malalaman kung ano lang 7 mga salot, kasi ito sila. Pag makikita natin ang 7 salot na mararamdaman na natin dito sa mundo, ito na yung panghuli, no? Panghuli na what we call this, panghuli na punishment na gagawin ng mahal na Diyos, no? Pagwawakas ang puot ng mahal na Diyos, no? May nakikita akong animoy dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin
ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal, hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na naglilingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero. So mga kapatid, dito makikita natin ang isang larawan na nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. So alam naman natin na sa mga naririnig natin, iyon yung tinatawag na ang bilang na 666. So yung mga regarding dyan, dapat natin basahin sa Bible at bigyan natin ng tamang kahulugan sa mga sarili natin. Ngunit ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ay ito yung panghuling salot. No? So, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatanging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal, lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Ito mga kapatid ay isa sa mga revelation ni Juan na pinakita kay Jesus Christ. Ipagpatuloy natin sa verse 5. Pagkatapos nito'y nakita ko ring bumukas ang santuaryo ng tuldang tipanan ng Diyos at ng tao. Lumabas mula sa templo ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng malinis na puting lino at may gintong pamigkis sa dibdib. Binigay sa kanila ng isa sa 4 na nilalang na buhay ang 7 mangkok na ginto. Ang mga ito'y punong-puno ng puot ng Diyos na nabubuhay magpakailanman. So mga kapatid, dito natin makikita na ang anghel ay espiritu, no? Espiritu, ang mga anghel ay mga espiritu. So ang nagbigay sa kanila ay ang isang taong buhay. So sa Bible mayroon tayong 4 na nilalang na buhay. Kung inyo makikita sa atin na Bible na nakalagay ang 4 na nilalang na buhay, no? Na nakikita ni Pedro kasama sa 24 ka matatanda. Kung inyo mabasa sa tinatawag na Revelation sa simula sa chapter 1 hanggang sa itong binabasa natin sa chapter 16, makikita ninyo kung saan banda dyan yung 4 na nilalang na buhay at yung matatanda na 24 piraso. So mga kapatid, diyan natin makikita na ang Bible ay katotohanan. So mga kapatid, makikita natin na yung isang nilalang na buhay at ang 7 anghel, ang 7 anghel ay espiritu. Yun, yung 7 anghel na may dalang salot. So, ang 7 anghel na may dalang salot, ito ho yung mga tao dito sa mundo. At ang magbibigay sa kanila ay ang isang buhay na nilalang. So, ibig sabihin mga kapatid, mayroon ho isang makapangyarihan na tao na buhay na magbibigay ng 7 salot sa 7 espiritu, sa 7 tao rin dito sa mundong ibabaw. So mga kapatid, ang 7 na ito, atin ito unawain at basahin ng maayos ang mga nakasulat sa Biblia. Ipagpatuloy natin. Ibinigay sa kanila ng isa sa 4 na nilalang na buhay ang 7 mangkok na ginto. Ang mga ito'y punong-puno ng puot ng Diyos na nabubuhay magpakailanman.
Ang templo ay napuno ng usok at nagmumula sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos, at walang makapasok sa templo hanggat di tapos ang 7 salot na dala ng 7 anghel. Mga kapatid, ano ba itong 7 salot? Ang 7 salot na ito, mga kapatid, ating basahin kung ano ito, at dapat natin unawain kung ano bang mga 7 salot, dahil ito yung huling salot na ibinigay ng Diyos, no? At hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi matapos itong 7 salot. Dito sa chapter 6 verse 1, mula sa templo narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa 7 anghel. Humayo na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok na siyang puot ng Diyos. So ano itong puot ng Diyos na ihulog ng mga anghel o ibigay na ng mga anghel? Humayo ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok, dahil dito'y nagkaroon ng mahahapdi at nakapandiring sugat ang mga tao may tanda ng halimaw at sumamba sa kanilang larawan. So mga kapatid, makikita natin dito ang unang anghel ay nagbuhos ng puot ng Diyos, at nakaramdam sila ng hapdi at nakapandiring sugat ang mga taong may tanda ng halimaw. Ang makaranas lang ho nito, mga kapatid, yung mga tao ho na hindi ho naniniwala sa mahal na Diyos. So mga kapatid, kung naniniwala ka sa mahal na Diyos, ligtas ho tayo sa itong salot, sa itong mangyayari. Ligtas ho tayo na mga tao na naniniwala sa Diyos at nanampalataya sa Diyos. Ito ho yung mahapdi at nakapandiring sugat, no? So may ligtas ho tayo dito. So ano ba ito? Mahapdi at nakapandiring sugat. So ito ang dapat natin alamin, kung ano ba ito. Mahapdi at nakapandiring sugat. At ang makaranas nito ay ang mga tao na hindi nanampalataya sa Diyos. Kapatid, pag masunog ka, di ba mahapdi at nakakadiri? Mga kapatid, ito na ho ngayon yung mga pangyayari sa mundo natin. Tatandaan mo, ang makaranas nito ay ang mga tao lang na sumamba sa bad. Mga kapatid, kung ikaw ay nanampalataya sa Diyos kasama ko, hindi tayo makaranas ng ganitong salot. So ipagpatuloy natin. Binuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig ay naging parang dugo ng patay na tao, at namatay ang bawat nilikhang may buhay na nasa dagat. Mga kapatid, ano bang nangyayari ngayon sa mundo natin? Parang dugo ang dagat dahil sa mga oil na wasak, nagkalahulog sa dagat. Ito ho yung ikalawang salot. Salot ho yan, mga kapatid, dahil marami ho maapektuhan ng mga isda ho natin dyan. Yung mga buhay laman dagat o ang lahat ng bawat buhay sa dagat ay mamamatay dahil ho dyan. Sa ikatatlo, ayon dito sa verse 4, binuhos ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog ng mga bukal, at naging dugo rin ang mga ito. Narinig kong sinabi ng anghel na tagapamahala ng mga tubig, ikaw ang banal na buhay ngayon at noong una. Matuwid ka sa ginawa mong panghatol sa mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang at ng mga propeta. So mga kapatid, ito yung ikatlo. Ang kanyang mangkok, hinulog niya sa bukal na tubig, naging dugo rin ang mga ito. Narinig kong sinabi ng anghel na tagapamahala sa mga tubig, ikaw ang banal na nabubuhay ngayon at noong una. Matuwid ka sa ginawa mong paghatol. So ito ho yung mga kapatid, yung pangatlong salot na binuhos ng anghel.
So ito ay kailangan nating maunawaan ang mga bagay na ito. So ipagpatuloy natin. At ibinuhos ng ika-4 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw at ito'y binigyan ng kapangyarihan, sunugin ng kanyang matinding init ang mga tao. Nasunog sila, ngunit sinumpa pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan. Nagpadala na ngayon ang mga salot sa halip na magsisi at talikdan ang kanilang mga kasalanan at pagpupuri sa kanila. So mga kapatid, nasunog sa sobrang tinding init. So, yun na yan. Diba mga kapatid, ang daming mga bagay na lumiliyab, na sinusunog, maraming mga area na nasusunog. Yun na yung mga kapatid. Lagi nating tandaan, ito ho yung ika-4. Ibinuhos na ika-5 anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa luklukan ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito. Napakagatlabi sa kirot ang mga tao at sinumpa nila ang Diyos dahil sa dinaranas nilang hirap at taglay ng mga sugat. Ganun may hindi sila nagsisisi. So, nagdilim, no, ang kaharian nito. So, ito nga yung mga kapatid, once na magdilim na yung kaharian mo, ano bang nangyayari? Di mga walang ilaw, wala nang lahat, no? Wala nang mga kuryente dahil sa didilim na, no? Ang kaharian mo, no? So, binuhos na ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok na sa malaking ilog ng Euphrates na tuyo ang ilog at nagkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan at nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon at ng halimaw at ng bulaang propita ang 3 karumaldumal na espiritu anyong palaka. Ito ay mga demonyo, gumagawa at kababalaghan. Nilibot nila ang lahat ng hari sa buong daigdig upang ipunin para sa labanan sa kadakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ito na yung mga kapatid. So aasahan natin na may 3 mag-iisang power, no? Mag-iisang power upang iipunin nila ang tinatawag na mga country para makasama sa kanila upang labanan ang ating mahal na Diyos. Alam naman natin na sa Biblia natin ay yung Israel ang pinili ng Diyos na kanyang bayan. So ipagpatuloy natin. Makinig kayo. Ako'y darating na gaya ng magnanakaw. Mapalad ang nanatiling gising at hindi nakahubad sa kanyang kasuutan. Hindi siya lalakad na hubad at di mapapahiya sa madla. At tinipon ng mga espiritu ang mga hari ng dakong tinatawag na Armageddon sa wikang Herbyo. Ibinuhos ng ika-7 anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. May nagsalita ng malakas mula sa trono ng templo na ganap na, kumidlat, kumulog at lumindol ng malakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Talagang napakalakas na hati sa 3 bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod na sa buong daigdig. Hindi nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonya. Pinainom ito ng alak ng kanyang matinding puot, napawi ang lahat ng pulo, gumuho ang lahat ng bundok, umulan ng malalaking tipak na yelo na tumimbang ng halos 50 kilo ang bawat isa at nabagsakan ang mga tao at nilait nila ang dakilang Diyos sa nakikilahabot sa
sa salot na ito. Nakapanghilabot ang salot na ito. Yes, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang na tinatawag natin na first the big one sa buong kasaysayan ng mundo, ang linog, ay nasa huling salot. So, nasa huling salot siya. Mangyayari ito after na ang tatlong magkasama ay magsama-sama sila at maghanap pa sila ng kanilang mga kasamahan. Ang tanyag na Babylonia, dapat natin tatandaan na ito siya ay isang country na pinili ng Diyos ang tanyag na country, no? Kasi kung nagbabasa tayo sa Biblia, makikita natin ang mga bawat meaning ng bawat isa sa iba't ibang bahagi ng Biblia. So, ibig sabihin, ang panghuling salot, ito yung ang the big one, yung lindol. Ngunit, ang tatlong magkasama sa ordinaryong tao, sa ordinaryong isip ng tao, ito ho yung tatlong country. Ito ho yung tatlong country na magsanib puwersa upang kalabanin ang bayan ng mahal na Diyos. So, alam naman natin na kung mayroon kayong Bible, nasa Bible sa Isaiah 42, verse 6-7, at sa Isaiah 41, verse 8 to 13, ang pinakamamahal na country na mahal na Diyos ay Israel. Ang Israel, ang binigyan niya sa buong daigdig ng kapangyarihan na ipairal ang katarungan. But darating, mga kapatid, ang panahon na ang tatlong hari magsasama-sama at makakuha pa sila ng ibang country at lalabanan nila ang pinakamamahal na country na mahal na Diyos. At ito ay itinugot din ng mahal na Diyos kasi talagang nakasulat sa Bible na darating na pumayag ang mahal na Diyos na ito ay malipol ang bayan na pinakamamahal ng Diyos dahil yun ang simula ng pagbabago. Kailangan may makalaban sa pinakamamahal na country ng mahal na Diyos at ito ay pinayagan ng mahal na Diyos na matalo dahil doon na magsimula ang kanyang paghahari. So, mga kapatid, kung mayroon tayong Bible, basahin natin at hingian sa Holy Spirit ng mahal na Diyos sa mga bagay na ito. Dahil dito, makikita mo talaga na on the way na ho tayo sa tinatawag na second coming ng mahal na Diyos. Dahil yung Israel, binigyan niya ng karapatan, binigyan niya sa buong daigdig na ipairal ang tinatawag na katarungan, ngunit darating talaga ang panahon. Sa ngayon pa lang, kung makikinig tayo mga kapatid sa balita, ay ang Amerika at ang Israel natin ay nagsasama. Ngunit mga kapatid, nasa balita rin, kung nakikinig kayo bilang active sa tinatawag na pangyayari sa mundo, wala nang kumakampi sa Amerika. Wala nang kumakampi. Ayaw na magtulong ng ibang country dahil ayaw nila magsali sa sigalot na nangyayari sa Iran. So, ang mangyayari, mananalo ho yung Iran. Mananalo ho yan. Dahil na hindi na ho nagtulong yung ibang kaalyado ng Amerika dahil ayaw nilang madamay. Ikaw ba naman, halimbawa, naririnig ko na ang France hindi na sila sasali. O siyempre, pag once na sumali sila at magpadala sila ng kanilang tulong sa Amerika ay isang bomba lang ng Iran, talagang malaking perwisyo sa country nila. So, hindi sila sasali. Ngunit darating ang araw na mangyari talaga yun. Kasi mga kapatid, nandito ho yun sa Bible. Kaya dapat natin unawain at basahin ng maayos ang mga kahulugan ng Bible na ang pangyayari ngayon, approaching ho tayo for the second coming. Okay mga kapatid, marami pa ho sana akong ibahagi sa inyo, ngunit ito ay pagkakataon lang na ibinigay ng mahal na Diyos sa akin. May trabaho ho ako, ngunit binibigyan ko ho ng panahon ang bawat paghimaymay sa pagbabasa ng Bible. Amen? Amen. See you sa next video ko. Ipagpatuloy natin yung pagbabasa dito sa last salot na
dala ng 7 anghel. Dito mga kapatid, kung may Bible kayo ibasahin nyo ito at unawain dahil talagang approaching tayo sa tinatawag na second coming. Ang nakasulat dito, kung mabasa ninyo sa Revelation na ito sa ibinabahagi ko, yun na yan ngayon ang present na nangyayari sa mundo. At kung kayo naniniwala na ang Bible ay totoo at ang Bible ay katotohanan, yun na ho yun. So mga kapatid, lagi lang natin tandaan na unahin natin lagi ang mahal na Diyos. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil approaching tayo sa tinatawag na second coming. Amen? Amen.